Magandang araw sa inyong lahat. Narito ako ngayon sa inyong harapan upang maghatid ng mensaheng importante at nararapat. Mensaheng makapagbubukas ng ating mga mata tungkol sa hinaharap ng ating kalikasan. Napapansin niyo bang nagbabago ang ating mundo? Mula sa pagtaas ng level at temperatura ng mga tubig hanggang sa kawalan ng mga puno at iba pa. Ito ay ilan lamang sa mga simbolo na ang kalikasan ay nasa panganib. Ngunit paano nga ba natin ito mabibigyan ng solusyon? Magagawan pa ba ito ng paraan? May oras pa ba? Oo. Hindi pa huli ang lahat dahil sa atin nakasalalay ang kinabukasan ng mundo. At ang mga pipiliin nating gawin ngayon ay huhubog sa mundong iiwan natin para sa mga susunod pang henerasyon. Dapat nating bigyang pansin na malaki ang epekto ng mga maliit at araw-araw nating gawain sa buhay. Sa pagkonsumo ng mga produkto, ng enerhiya, ng tubig, at mga basura na itinitapon. Lahat ito ay nakaka-impluwensya sa kalagayan ng ating kapaligiran. Ang paalalang tatlong R, reduce, reuse, at recycle, ay hindi dapat maging salita lamang sa atin. Bigyan natin ito ng aksyon at ilapat ito sa ating buhay bilang isang prinsipyo. Magkaroon din tayo ng boses upang tumayo at isulong ang sistematikong pagbabago ng mga pamahalaan, korporasyon, at industriya na nakasisira ng kapaligiran. Dapat din nating itulak ang mga patakarang magproprotekta sa ating hangin, tubig, at lupa mula sa polusyon at mga tao. Hindi tayo dapat maghintay na may ibang kumilos. Dapat matuto tayong gamitin ang ating boses upang maging isang instrumento ng pagbabago. Nang gayon ay mapagaan ang mga epekto ng pagbabago ng ating klima. Ang pagbabago ng klima ay mas lalong malala sa iniisip ng mga tao. Sa nakalipas na ilang dekada, mabilis na tumaas ang temperatura ng mundo, na nagdudulot ng pagsama ng kondisyon nito. Ngunit ano kaya ang mangyayari kung ang temperatura ng daigdig ay mas tumaas ng ilang degree? Para sa isang maikling panahon, hindi ito nakakaapekto ng masama, ngunit sa katagalan, ang mga kahinatnan ay magiging mapangwasak. Kaya huwag na nating hintayin na humantong sa ganitong punto ang inang kalikasan. At marahil, tandaan na ang pinakamahalaga ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng natural na kagandahan o pag-iwas sa sakuna. Ito ay tungkol sa pag-ingat mismo ng buhay. Dahil ang ating buhay at ng iba pang nilalang ay nakasalalay sa lagay ng ating mundo. Ang kapaligiran ay hindi isang luho na maaari nating baliwalain. Ito ang pinakabatayan ng buhay at dapat tratuhin ng may paggalang. Sa paglalakbay na ito, hindi ka nag-iisa, magkasama tayo lahat dito. Dapat nating itanim sa ating isip na ang bawat maliit na aksyon na ating gagawin ay maaaring makaapekto sa saan mang panig ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit tayo, ang komunidad, ay dapat magtulungan bilang isa. Magbahagi ng mga kaalaman at mga pagkukunan o resources dahil maaaring ito ang gumawa ng isang pagkakaiba. Ito ang magbibigay ng kaalaman sa bawat isa. Ang magandang balita ngayon naman ay meron ng mga solusyon para dito. Ang kailangan natin ngayon ay kagustuhang kumilos. Kaya tinatanong ko kayo, anong uri ng mundo ang gusto niyong iwanan?
Maaalala ba tayo bilang henerasyong nakakakita ng problema at walang ginawa? O tayo ba ang magiging henerasyong humarap sa hamon, kumilos at nagbago sa mundo? Oras na para kumilos ngayon. Sama-sama, maaari nating protektahan ang kapaligiran. Tiyakin ang isang mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. At iwanan ang isang planeta na hindi lamang nabubuhay ngunit umuunlad para sa mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat po.